Tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Ngayon pag-uusapan natin ang isang mainit na issue mula nga raw sa Senado na may kinalaman pa rin sa impeachment issue laban kay VP Sara. Matapos sinabi di umano raw kasi ni dating Senate President Tito Soto na handa niyang buhayin muli ang impeachment laban kay VP Sara Duterte kung babaliktad ang Korte Suprema sa kanilang desisyon. Ang pahayag na ito ay ibinahagi nga raw ni dating Senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson, kasama niya si Soto na handang ilabas muli mula sa archives ang kaso kung sakaling magbago ang ruling ng Korte Suprema. Kasalukuyang may nakahain na motion for reconsideration sa Korte Suprema mula sa Kamara. Layunin nitong kumbinsihin ang Supreme Court na baliktarin ang naging ruling na nagsasabing unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara. Ang eksaktong pahayag ni Lacson ay ganito: hypothetically, if the Supreme Court decision is reversed, I and Senator Soto will move to pull out the case from the archives and discuss it. Ibig sabihin, may malinaw na kondisyon bago ito mangyari. Dapat muna magbago ang desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, ang impeachment case ay naka-archive at hindi aktibong tinatalakay sa Senado. Para sa mga hindi pamilyar, ang Motion for Reconsideration o MR ay isang legal na hakbang kung saan humihiling ang isang partido na muling pag-aralan ng korte ang desisyon nito. Kapag sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang isang impeachment, ibig sabihin ay lumabag ito sa probisyon ng saligang batas at walang pisang araw. Ang tanging paraan para mabuksan ulit ang impeachment case ay kung babaliktarin nga raw ng Supreme Court ang kanilang ruling. Kaya malinaw na hypothetical lang ito sa ngayon. Wala pang nagbabago sa desisyon ng Korte Suprema. Mahalaga ring tandaan na ang impeachment ay isang political process na may legal na basehan at hindi basta-basta isinusulong nang walang malinaw na dahilan sa batas. Ngayon, malinaw na sa kasalukuyan ay walang sapat na basehan para muling buksan ang impeachment laban kay VP Sara. Una, kinilala na mismo ng Korte Suprema o Supreme Court na unconstitutional ang impeachment. Kaya malinaw na protektado siya ng ruling na iyon hanggat hindi iyon nababago. Pangalawa, ang mga pahayag ni Soto at Lacson ay hindi pa konkretong aksyon, kundi isang posibilidad lamang. Hindi ito dapat ipagkamali bilang tiyak na mangyayari na. Pangatlo, sa usaping politika, mahalagang maging maingat tayo sa pagbibigay ng konklusyon. Maraming pagkakataon na ang ganitong mga pahayag ay bahagi ng political positioning o pagpapakita ng paninindigan sa isang issue. Kahit alam nilang maliit ang tsansa na magbago ang Supreme Court ruling. Para nga sa mga sumusuporta kay VP Sara, mainam na manatiling alerto at magbantay sa developments pero wag masyadong magpaapekto sa mga ganitong hypothetical na sitwasyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay suportahan natin ang legal process. Huwag tayong magpadala sa takot o galit sa mga balitang wala pang kasiguraduhan. Habang malinaw na may mga pwersang politikal na gustong buhayin nga raw ang impeachment laban kay VP Sara, malinaw din naman na may malakas ng depensa mula mismo sa ruling ng Korte Suprema. Alam ninyo mga katinig ko, sa politika man o sa simpleng buhay, mahalaga na hindi tayo agad humuhusga base lang sa isang headline.
o sa unang balita na maririnig natin. Lalo na sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang impormasyon. Mas madali ring kumalat ang maling impormasyon. Kaya bago tayo mag-react, alamin muna natin ang buong konteksto at pakinggan ang magkabilang panig. At higit sa lahat, tandaan natin na ang tunay na pagbabago at suporta sa lider na pinaniniwalaan natin ay hindi lang sa social media nakikita. Makikita rin yan sa disiplina, malasakit at pakikilahok natin sa mga isyong mahalaga para sa bayan. Kaya patuloy tayong magkaisa, magbantay sa mga pangyayari at maging parte ng solusyon, hindi ng problema. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, gagawin lang lahat kasi di nyo kaya sa 2028, mga ambisyoso sa buhay. Di kami bumoboto ng comedian para maging presidente ng Pilipinas. Maawa na kayo sa Pilipinas. Pinagtatawanan na tayo ng karatig bansa sa Asia, maging sa buong mundo. Lahat ng tumanggap ng tag 150 milyon na mga kongresista, isa-isahin yan. Saan napunta ang kaperahan ng bayan? Ngayon, maging patas na lang siguro. Sa labanan, huwag mag-focus kay VP Sara. Lahat naman may mga anomalya. Nawa maging maayos ang lahat. Ang Supreme Court, babaliktad yan kung katulad ninyong walang prinsipyo at paninindigan. Kung pera-pera ang labanan. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!